Ang dugo ng dakilang Chu. Ngayon ba talaga matatapos dito? Talaga bang dito rin magwawakas? Kulang pa ng 50,000. Sa lamig ng panahon ngayon mamamatay ka sa ginaw. Anong mga halimaw at masasamang espiritu? Nagkukunwaring banal at nananakot. Kaaway ka ba o kaibigan? Kung alipin ka ng mga rebelde. Kung balak mong patayin ang hari. Dapat mo munang tapakan ang bangkay ko. Hindi ako ang kaaway mo. Ibaba mo muna ang espada. Nanginginig ka na at halos di mo na mahawakan. Nasa pinakaloob tayo ng bundok Qianju. Patibong ng kamatayan. Sino ka ba talaga? Bakit ka biglang lumitaw dito? Hindi ko alam kung nag-eksena lang kayo o ano. Pero ang batang iyon mamamatay na sa lamig. Tama ba nasa pinakaloob tayo ng bundok Qianju? Patibong ng kamatayan. Tinutugis at pinapatay ng daang libong rebelde. Natabunan ng nyebe ang kabundukan. Wala nang pagkain at suplay. Hindi ko maililigtas ang prinsesa. Ang dugo ng dakilang Chu. Balutan mo ng mahigpit. Kayang ikulong ng kumot na ito ang init ng katawan. Ano ito? Napakanipis. Paano nito mapipigilan ang lamig? Tulungan mo akong ituwid. Ibuhos mo ang tubig sa kahon sa ibaba, bilisan mo. May usok ng walang apoy. Mahika ba ito ng mga Diyos? Wala nang usapan tungkol sa mahika. Dali pakainin mo siya niyan. Ang mainit na sabaw ang magliligtas ng buhay. Habag ng langit. Nagpakita ang Diyos. Maraming salamat sa pagkaing nagligtas sa aking Panginoon. Hatiin ninyo ito. Punitin ang balot at kainin agad. Mabilis na maibabalik ang lakas. Hindi man gulay ni karne. Pero napakasarap. Isang kagat lang at parang uminit ang loob ko. Maraming salamat Diyos sa pagkain. Hindi na kailangan ng bato. Apoy na walang pinagmulan. Hindi mapapatay ng hangin at niebe. Ito ba ang alamat na tunay na apoy ng samadhi? Ang tawag dyan ay lighter. Itabi mo para sa pagpapasiklab ng apoy at pampainit. Huwag nang hayaang lamigin ang bata. Hindi ko masuklian ang utang na buhay ko sa Diyos. Isa itong jade ng maharlikang pamilya. Napakalaki ng halaga. Nakikiusap ako sa Diyos na muling magbigay ng banal na bagay. Para iligtas ang buhay ng aking mga sundalo. Liu Qiang, mas mabuti pang magdala ka ng sapat na tao bukas. Sagot ko ang buhay ninyo. Maghintay kayo rito. Kukunin ko agad para sa inyo ang mga mahiwagang gamit. Napakahusay na klase. Pinong Hessian na jade na kulay gatas ng tupa. Ang kulay at patina na ito. Ang ukit na 5 kuko na dragon. Binata. Ito ay walang dudang pag-aari ng maharlikang bahay. At parang bagong hukay lang ang pagkakapreserba nito. Namana pa ito. Noong araw malaki ang yaman ng pamilya ninyo. Nakatago lang sa pinakailalim ng bowl. Talagang malinis ang pinanggalingan nito. Maaari po ninyong siya sa atin kahit kailan. Basta malinis lang. Kung isasubasta ito, 10 milyon agad ang panimulang bid. Pero mukhang kagyat mong kailangan ng pera. Ganito, kami na mismo sa institusyon ang bibili ng cash. Presyong buo, 78 milyon. Kapag legal na ang buwis, agad naming ipapasok sa account mo. Pirmahan na natin ang kasunduan. Ipantay mo na ang pader ng ampunan na iyan. Hindi mo pwedeng gibain. Hindi pa tapos ang kontrata namin. Gusto mo bang ubusin sa hirap ang mga batang ito? Walang perang pambayad sa renta at bayad sa pag-init ang kontrata. Basura lang ang kontrata. Kumilos na. Patayin ninyo ang apoy. Ha 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 ha. Akala ko kung sino. Ikaw pala, ang hampas lupang hindi man lang makaraos sa sarili mong problema. Kumusta naman ang naramdaman mo kagabi nang mawala ng kuryente sa tindahan, masarap ba? Anong pakulo na naman ang dala mo ngayon, nagpapanggap ka na namang astig? Buksan mo yang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ang Land Office at Civil Affairs Office ng bayan. Kontrata ng pagbili ng lupa na may selyo kaninang umaga.
Kasama ang lupang ito at pati ang buong pagmamayari ng ampunan. Binayaran ko na ng buo. Anong kalokohan iyan? Sa sirang tindahan mo lang ng safety gear. Hindi mo nga mailabas ang 50,000 para sa bayad sa paginit. Bibili ka pa ng lupa. Ito ang resibo ng paunang bayad para sa 10 taon ng kumpanya ng pagpainit. Mula ngayon, ako na ang sasalo sa ampunang ito. Dalhin mo na ang mga sirang kalakal mo. Umalis ka agad sa teritoryo ko. Kapag sumulong ka pa ng isang hakbang, kakaso ako sa inyo ng iligal na pananakop at paninira ng pribadong ari-arian. Kung ikulong ka ng ilang taon, ikaw na ang matindi. Chenye, saan galing ang dirty money mo? Maghintay ka lang. Hindi pa tapos ang usapang ito. Xiaoye, saan ka kumuha ng napakaraming pera? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Lolo Li, huwag po kayong mag-alala. Malinis ang bawat sentimo. Simula ngayon, hindi na muling magdaranas ng lamig at gutom ang mga bata. Boss, iyong pinakamaliwanag sa tindahan mo. Ang taktikal na flashlight na pwedeng makabulag agad. Bigyan mo ako ng 50 piraso. At ang pinakakonsentradong spray na panlaban sa oso para sa labas. Yung kayang umabot ng 10 metro. Isang buong kahon ang kunin mo. Pare, pupunta ka ba sa kabundukan para manghuli ng baboy ramo? Sobrang anghang ng spray na panlaban sa oso. Isang wisik lang, mapapatigil ang hininga ng tao ng 5 minuto. Hindi para manghuli ng baboy ramo. Pupunta ako para linisin ang ilang basurang ayaw magpaawat sa liwanag. Lahat maghanda, may paglusob ng kaaway. Mabilis at sunod-sunod ang mga yabag ng kanyang kamahalan. Hindi bababa sa 50 ang mga piling mandirigma ng mga taksil. Nakasingit na ang mga scout nila. Magaling ang pangkat ng mga scout sa labanang panggabi. Wala tayong panandang apoy ngayon. Nasa dilim ang kalaban, kita tayo. Kapag lumabas tayo, magiging buhay na target lang tayo. Lahat makinig sa utos. Ipagtanggol ang pasukan hanggang kamatayan. Kahit kagatin pa natin. Hindi natin dapat hayaan silang makapasok ni kalahating hakbang. Ang dangal ng dakilang Chu. Ngayong gabi, isinusumpa naming poprotektahan ang aming Panginoon hanggang kamatayan. Isinusumpa naming susunod sa kanyang kamahalan hanggang kamatayan. Chu Hongyu, huwag ka nang magtago. Hindi na kayo makakatakas. Ang bundok Qianju na ito ang magiging libingan ninyo. Isuko ninyo ng maayos ang munting emperador at ang general. Baka mailigtas pa namin sa iyo ang buo mong katawan. Mga kapatid, lusob. Tagain ninyo hanggang mamatay. May malaking gantimpala. Hindi pa kayo tuluyang nakalipol, ano? Tamang-tama ang dating ko. Diyos po, nakabalik na kayo. Pero sa labas, may 50 bihasang mandirigma sa pakikipaglaban sa gabi. Kami, natatakot kaming hindi na namin kayo kayang ipagtanggol. Ipagtanggol mo ako sa rutang ito. Ako lang ang magbabantay sa inyo. Itabi ninyo ang lahat ng espada. Huli na para sa mga sandatang malamig sa labanan sa gabi. Itapon agad ng lahat ang mahahabang sibat. Halina't kunin ninyo ang mga kagamitan. Sa kaliwang kamay, hawakan ang itim na lalagyang metal na ito. Sa kanang kamay, hawakan ang kulay kahel na lalagyan na ito. Anong bagay ito? Walang talim. Paano ko papatayin ang kalaban? Tingnan ninyong mabuti ang galaw ko. Ang itim na ito ay tinatawag na taktikal na flashlight. Diinan ng hinlalaki ang switch sa dulo na goma. Idiin ang kulay kahel na ito na tinatawag na spray ilaban sa oso. Hilahin ang safety pin sa itaas. Itutok sa mukha ng kalaban. Pindutin ang nozzle. Tandaan ninyo, gaano man karaming tao ang sumugod mula sa labas. Sundin ninyo ang utos ko. Pindutin ng sabay-sabay ang switch. Hindi ako titigil sa pagsasalita. Walang hahawak ng palpak. Buong hukbo, makinig sa utos. Itaas ang itim na lalagyan sa kaliwang kamay. Hawakan ang pulang lalagyan sa kanang kamay. Kumilos ayon sa banal na utos ng langit. Walang dapat maiwan ni isa. Ngayon na ang oras para sindihan ito. Mga mata. Pag-ataking nababalutan ng usok. Ano itong laso na ito?
Napakasakit nito, bigyan ninyo ako ng tubig. Ang sinag na ito. Sa isang ulap ng hamog, nabasag ang elitong hukbo ng kaaway. Walang ni isa sa amin ang namatay. Hatol ng liwanag mula sa langit. Malugod naming tinatanggap ang pagdating ng makalangit na sasakyan. Ang kapangyarihan ng langit. Napakalawak at walang hanggan. Nagpapakita ang banal na espiritu. Ayos, tumayo na tayong lahat. Hindi ito mahika. Teknolohiya ito. Gapusin ninyo ang mga taong ito. Hubarin ninyo ang kanilang baluti. Panatilihing mainit at sundin ang banal na utos ng langit. Kung nakabihis kayo ng ganyan, kahit hindi kayo mapatay ng kalaban, tiyak na lalamunin pa rin kayo ng lamig sa bundok na ito. Patuloy pang bababa ang temperatura sa labas. Nakalabas kami mula sa pagkubkob sa kabiserang lungsod. Halos maubos na ang pagkain at pakain. Kung hindi dahil sa pilak na mahikang kumot na iginawad ng langit. Mahal na emperador, kagabi pa lamang ay nagbalik na siya sa langit. Ang pinakamalapit na himpilan ng aming panigrito ay ang kastilyo ng Binglan. Mayroon pang 100 linang-daang kamatayan. Kailangang lampasan ang pinakadelikadong pasong Zifeng. Baka bago pa tayo makarating sa kalahati ay maging mga yelong estatwa na tayo. Ngayong nakuha ko na ang hiyas mo. Kailangan ko kayong samahan hanggang sa dulo. Huwag kayong matakot na mamatay sa lamig. Pinakamaaga bukas. Magpapadala ako ng tunay na kasuotang pandigma ng mga Diyos para sa inyo. Tinitiyak ko na sa bundok na may 30 degree sa ilalim ng zero. Mas mabilis pa silang tatakbo kaysa lobo. Si Hong Yue, sa ngalan ng dakilang Chu, ay nagpapasalamat sa biyaya ng langit. Boss, itong matibay na baluting panlaban sa hangin at tubig. Ang pinakaresistenteng uri ang kailangan. Bigyan ninyo ako ng 30 set ng bersyong pangyelo. Lahat ng kulay. Itim o puti na parang niebe ang kulay ng kasuotang pandigma. Kapatid, bubuo ka ba ng grupo para umakyat sa bundok Zhu? Ito ang pinakamatinding panlaban sa lamig. Sa 40 degree sa ilalim ng zero, hindi pa rin tumatagos ang lamig. Mainit na panloob, balahibong sapin, kasuotang pangyelo at botas sa niebe. Mayroon ding 10 talampakang pambiyak ng yelo at salaming panangga sa niebe na may patong. Kumpletuhin ninyo para sa sukat ng 30 tao. Kapatid, hindi biro ang halaga ng buong set na ito. 10 ganda ang lihim na code. Ayos na ang lahat ng bayad. Iimpake at ikakarga ang mga gamit sa loob ng kalahating oras. Lilipasin ko ang oras para makapagligtas ako ng tao. Hindi magtatagal, sasaliksikin ng mga naghimagsik sa bundok ang pasahe. Hindi natin pwede. Maghintay pa. Kailangang pilit nating lampasan ang mapanirang bundok na ito para humingi ng saklolo. Sa bundok na ito, ang lamig at hangin ay nakakakirot hanggang buto. Sa aming kasalukuyang baluting panglamig. Paglabas pa lang namin, bago umabot ng 10 liang layo, magiging yelo na kami. Sa lakad na ito, kamatayan ang dulo, walang buhay na makakabalik. Handa akong mamatay para sa dakilang henerasyon ng Chu. Mas mabuti pang maging multo sa gitna ng niebe. Kaysa maging taksil sa bayan. Ngayong araw, kasama ko kayo. Sumugod man o hindi, mamamatay rin naman. Nasabi ko na. Sisiguraduhin ko ngayong araw ay hindi kayo makakaalis ng buhay. Mahal na langit, ang bilis ninyong nakabalik. Ano ito? Alisin ninyong lahat ang bakal na panglamig at ang basahan. Ang luma at simpleng damit na suot ninyo, panghamak lang iyan. Dito ninyo kunin ang baluting mula sa langit. Mahal na langit, hindi hamak na mas matibay ang pang-ibabang damit ng dakilang Chu kaysa sa saya nyo. Sa labas, ang hangin at niebe ay parang mga talim. Kaya ba talaga nitong labanan ang matinding lamig? Wag na ang satsat, isuot ninyong lahat ang itim na panloob na ito. Isuot ng dikit sa katawan para humigop ng pawis. Sa ikalawang sapin, isuot ang may balahibong panlaban sa lamig. Sa ikatlong sapin ang pinakalabas. Ito ang tinatawag na damit na panangga sa hangin. Ang hangin sa labas ay kayang bumutas ng bato, pero hindi nito kayang pasukan ang telang ito. Agad ninyong suotin. Mainit na ang pakiramdam nyo. Maging ako, pinawisan sa likod. Walang bigat ng bakal ang pambihirang bagay na ito. Pero mas mainit pa kaysa pugon. Talagang naihihiwalay nito ng tuluyan ang lamig. Ang nilikhang ito ng langit ay talagang iba. Sa ganitong baluti, ang mumunting hanging ito ay wala ng halaga. Huwag muna kayong maging masaya. Ang buong lamig na ito ay matigas na yelo.
na kayang butasin ang sapatos na tela. Isang hakbang, 3 dulas. Palitan ninyo ang inyong mga bota. Itong basag na bakal na panali, itali sa talampakan ng sapatos. Ito ang tinatawag na kristal na salamin sa nyebe. Isuot sa mata para hindi bulagin ng nyebe. Kapag sinuot ninyo ito, kahit ang mga siwang sa iyelong lupa ay kita ng malinaw. Ayos. Ngayon, ipasilip natin sa mga dambuhalang panahong ito na nasa labas. Kung ano ang ibig sabihin ng malupit na dago. Susupukin ko ang mga kawal na ito at babagsakin ang 4 na panig. Haha, ang saya nito. Ang lamig na tumatama sa katawan ko. Parang haplos ng hangin sa tagsibol. Ipapakita ko sa kanila kung sino ang tunay na hukbo ng langit at general ng langit. Hindi lalalim ang nyebe at yelo. Hindi lalalim ang nyebe at yelo. Hindi papasok ang magkahalong hukbo at hindi magpapahiya sa angkan. Mahal na langit, anong klaseng lakas ba talaga ang ibinigay mo sa amin? Handa nang sumalakay. Lahat kayo, dilat ng mabuti ang mga mata. May utos ang dakilang general. Ang pasahe ng Zifeng ang tanging daan papunta sa kastilyo ng Binglan. Kung hindi pa nagyelo ang babaeng si Chu Hongyu, tiyak na susubok siyang dumating ng palihim ngayong gabi. Mahal na opisyal. Sa ganitong tinding lamig, sa tabi lang ng dakilang prinsesa, ilang dosenang sugatang kawal na lang ang natitira. Wala man lang silang maisuot na ni isang kapirasong panglamig. Malamang matagal na silang naging yelo. Paano pa sila aakyat sa mapanirang bundok na ito? At higit pa roon, sa gitna ng dilim na ito at bulag na bagsik ng apoy. Hindi kaya sanay na silang maglakad sa gabi at hindi mapansin. Hindi lang sila basta magsasalita. Mabubuhay man o mamamatay, kailangan nilang makita ang bangkay. Itago ninyo sila sa likod ng mga bangin sa magkabilang panig ng pasahe. Kapag may narinig na kahit anong ingay, agad na pakawalan ang mga palaso. Sinumang mangangantok ngayong gabi. Tatadtarin ko siya. Mahal na prinsesa, sa unahan ay ang Aiko. Sa hangin, may bahid ng amoy ng siga. Tiyak na may nakahandang tambang ang mga rebelde doon. Pero sa dilim na ito, ang kaaway. Madilim sila, madilim din tayo. Kung basta tayo sa salakay, matatadtad lang tayo ng mga ligaw na palaso hanggang maging butas-butas. Ngayon may panangga na tayo laban sa lamig. Balak ko sanang umakyat sa bangin sa gilid para ikutan ang Aiko. Pero sa gabing ito, ni hindi makita ang hulugan ng paa. Tianshi, sa gabing ito hindi natin ito mababasag. Ha, sino bang nagsabing hindi kaya? Sa diksyonaryo ko, walang tinatawag na kalabuan ng digmaan. Mga mamamana, humakbang sa unahan. Itali ang supot na ito sa ulo. Itutok ang tubo ng salamin sa kanang mata ninyo. Ito ang tinatawag na heat imaging para sa isang tao. Gamit paningin sa dilim. Tingnan ninyo mismo. Tianshi, ano na naman itong kasangkapan? Pwede bang makita ng tao ang mga bagay sa gabi? Nakita ko ang himalang ito. Sa likod ng batong nasa harap, may 5 pulang anino ng tao na nakatago. Sa mataas na burol sa kanan, may 10. Kita ko pati ang mga palaso sa mga kamay nila. Ang dilim na ito kasing liwanag ng araw. Diyos ko, ang pormasyon ng tambang ng mga rebelde. Maging ang mga nakasilong sa mga tolda nila. Wala silang matatakbuhan. Sa harap ng mga Diyos, ang gabing ito ay naging parang malinaw na salamin na iisang panig lang ang nakakakita. Ang teknolohiya ang pinakawalang awa na Diyos. Ngayon, bulag sila. Kayo naman ang may mata ng langit. Kamatayan. Makinig kayo, 500 hakbang ang layo ng kalaban. Lampas na iyan sa abot ng pana ninyo. Ngayon, lahat, gamitin ang bagyo ng nyebe bilang pantakip. Sumulong ng palihim. Hanggang sa sukdulang abot na 200 metro. Hindi nila kayo makikita. Basta tutok lang kayo sa mga pulang anino. Bira ng todo. Magkalat kayo, mga mamamana. Ngayon, malasahan ng mga rebelde ang lakas ng mata ng langit na ito. Mga bulag, mamatay kayo. May paglusob ng kaaway, pakawalan ang mga palaso, bilis. Kapag may pulang tuldok, bitawan. Mga multo sila, mga halimaw sa bundok ng nyebe. Nakakakita sila sa dilim, parang binabasa nila ang laman loob natin.
Umatras kayo, bilis. Mahal na prinsesa, natalo na sila. Hayaan ninyong manguna ang inyong abang lingkod at sumugod kasama ang mga tao. Ubosin silang lahat. Huwag habulin ang sugatang kalaban. Ang pakay natin ay lampasan ang bundok ng kamatayan patungo sa kastilyo ng Binglan. Hindi para dito tayo mauubos sa kanila. Tama po ang sinabi ng Tianchen. Iparating ang utos. Panatilihin ang pormasyon. Lagpasan ang Aiko. Ang mga banal na gamit na ipinagkaloob ninyo, Tianchen. Lubos na binaligtad ng mga ito ang mga tuntunin ng pakikidigma na sinusunod sa loob ng libo-libong taon. Hindi pa ito ang simula. Kapag nakatawid na tayo sa bundok na ito. Mula rito, ang hukbo ng dakilang Chu na may mata ng langit ay magiging walang talo sa gabi. Ipapakita ko sa inyo. Ano ang tunay na modernong kapangyarihan ng putukan? Tara, bago magliwanag kailangan nating makarating doon. Mahal na prinsesa, naputol na ang tulay na kadena. Ang tabak na pamatay kaluluwa, kahit ibon hindi makasalo. Ito ang patay na dulo. Naabutan na tayo ng pangunahing puwersa ng mga rebelde. Hindi kaya itinatakwil na ng langit ang dakilang Chu. Ipinagkaloob sa amin ng Tianchen ang mahiwagang kasuotan at mata ng langit. Pero hindi pa rin ba natin malalampasan ang bangin na ito? Putulin lang ang sirang bakal na kadena. Tawagin mo na lang siyang diwata. 30 ang lapad ng bangin na ito. Walang tulay. Kahit ang pinakamagagaling sa magaang na galaw ay hindi makakatawid. Hindi po kaya may alam kayo na paraan para lumipad sa ulap at hamog? Hindi ko po alam ang paglipad sa ulap at hamog. Pero kaya kong magbigay daan sa inyo sa paglipad gamit ang espada. Masdan ninyo ang himala mga tao ng sinauna. Napakanipis ng lubid na ito. Kapag hinila, puputol agad. Paano pa ito makakadaan ang tao? Yethi hilalang putol agad. Iyan ang tawag na mataas na tibay. Lubid pang akyat na Kevlar. 10 beses na mas matibay kaysa sa kandadong bakal sa tarangkahan ninyo. Isang piraso ay kayang magsabit ng ilang elepante. Yakapin ng mahigpit ang bata. Kapitan ng mahigpit gamit ang 2 kamay ang hawakan sa ilalim ng gulong. Wala kang kailangang gawin. Ipikit mo ang mga mata mo. Damhin ninyo ang pakiramdam ng paglipad. Sa tulong ng langit alis na. Papunta na talaga lumilipad na sila. Napakabagsik ng langit. Paglipad gamit ang espada. Totoo ngang paglipad gamit ang espada ito. Huwag kayong tulala tatamaan na ng mga palaso ng mga rebelde ang puwit ninyo. Pumila kayo isa-isa. Suotin ang sinturong pangkaligtasan at dumulas na kayo roon. Anong klaseng salamang ka ito? Magpalipad ng mga palaso para sa akin. Pabagsakin sila. Paalam na mga apo. Ha 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 ha. Doon na ba ang kastilyo ng Binglan sa unahan? Mauna na kayong magtagpo. Kailangan kong bumalik para asikasuhin ang ilang karaniwang usapin sa mundo. Kapag maayos na kayo, magpapadala ako ng malaking regalo. Magalang po naming ihahatid sa pag-alis ang Diyos. Kami sa kastilyo ng Binglan ay tahimik na hihintay sa mabuting balita ng Diyos. Mga kasama, siguraduhin ninyong malinaw ang investigasyon. Ang batang ito ay laging salat na salat. Pati isang instant na pansit di niya mabili. Kahapon bigla siyang naglabas ng ilang milyon. Binili niya ng cash ang lupa ng ampunan. Hindi malinis ang perang ito. Hindi kaya nilinis ang pera o ninakawan ang kaban ng ginto. Sa aming bayan hindi namin kailanman palalampasin ang ganitong kriminal. Matagal nang hindi maganda ang negosyo ni Xiaoye. Saan naman kukuha ng ilang milyon? Mabait nga si Xiaoye. Pero talagang kahina-hinala ang pinanggalingan ng perang iyan. Hindi kaya nalihis siya ng landas? Liu Qiang, hindi pa ba sapat ang nakuha mong pananakit? Bakit ka na naman maingay sa harap ng aming lugar ngayon? Ano ngayon? Nandito ang pulis. May balak ka pang manakit ng tao. Xiao Chen may nagreklamo. Routine lang din ang ginagawa namin. Alamin lang natin ang sitwasyon. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa mga tao ng Chen Town ngayong araw.
Officer Lee, ito ang pinakamataas na antas na pamilihan ng subasta sa kabiserang panlalawigan. Opisyal na sertipiko ng pagsusuri ng sinaunang bagay na inisyu ng auction house. Legal na kontrata ng pagbili. At ang buong patunay ng buwis na inisyu ng pambansang tanggapan ng buwis. Liu Qiang, mukhang sobra ang oras mo at naghahanap ka ng gulo. Ang pera nila ay galing sa legal na pagbebenta ng minanang antigong bagay. Nabayaran ang buwis ng malinaw at walang tago-tago. Mga minanang antigong bagay. Impossible. Isa lang siyang simpleng nagbebenta ng gamit pang proteksyon sa paggawa. Saan siya kukuha ng pambihirang antigong bagay? Kung peke iyan, siguradong peke talaga. Liu Qiang, kung pera ko ang inaalala mo, mas mabuti pang alalahanin mo ang sarili mo. Dahil nandito na kayo, Officer Lee. May kaso rin akong ihahain. Kagabi nagdala si Liu Qiang ng mga tao para marahas na wasakin ang legal kong tindahan, na nagdulot ng pinsala sa ari-arian. Kaya pala si Liu Qiang ang bumasag sa tindahang ito. Sobra siyang garapal. Kailangang hulihin siya. Gaya ni Liu Qiang. Ang mga ulupong na iyan ay dapat ikulong. Nakita mo rin ang kikilis ni Liu Qiang kanina. Halika, sumama ka sa estasyon at linawin natin ang bagay na ito. Mali ang akala, Opisyal Lee. Chenye, babayaran kita. Pwede bang ayusin na lang natin ito ng pribado? Hindi ko kailangan ang kaunting barya mo. Siguradong busog ka sa pagkain doon. Pumasok ka at mag-enjoy ka ng husto. Ngayon naman, panahon ng ipakita sa mga sinaunang tao ang totoong modernong lakas ng apoy. Panahon ng ubusin ang natitirang inventaryo ng pabrika ng paputok. Mahal na prinsesa, ang matandang lingkod na ito ay walang kakayahan. Hindi ako nakasalubong sa inyo ng maaga. Nabigla po ang kanyang kamahalan at ang mahal na prinsesa. Sa kastilyo ng Binglan, 500 matatanda, mahihina at sugatang sundalo na lang ang natitira. Pero may 5,000 pangunang hukbo ng mga rebelde na nakapalibot sa labas. General Lin, pakiusap, tumayo na po kayo. Hindi mo kasalanan iyan. Napakalakas ng mga rebelde. Kaya mong ipagtanggol ang huling tanggulan ng dakilang Chu. Ang pagpigil dito ay malaking tagumpay na. Isa na itong malaking tagumpay. Kumusta ang lagay sa labas? Si Anlu ang punong general ng mga rebelde. Napakatuso ng taong ito. Sinasandalan nila ang dami nila. Nagtayo sila ng kampo 1 li sa labas ng kuta. Nagpakita sila ng tindig na parang kukubkubin tayo. Masyadong malakas ang yelo at niebe. Ang mga tiktik natin. Hindi na natin maipapadala. Hindi po alam ng matandang lingkod na ito kung saan nila itinago ang mga kagamitang pambutas ng kuta. At lalong hindi ko alam kung saan nila itinayo ang malaking kampo ng supply. Nasa dilim ang kalaban, kita tayo. Hindi pwedeng lumaban sa ganyang laban. Kahit mga pa sa dilim. Handa akong pamunuan ang 50 kapatid ko para sumalakay sa kampo nila sa gabi. Kahit mamatay, bubunot pa rin kami ng kapirasong laman nila. Hindi ninyo kailangang magpakamatay. Sa loob ng libu-libong taon. Sa digmaan, ang laban ay parang bulag-bulagan. Kung sino ang hindi nakakakita, siya ang mabubugbog. Pero mula ngayon, sila na lang ang makikipagbakang padapa-dapa. Ano pong ibig ninyong sabihin, mahal na prinsesa? Ibig kong sabihin, ako ang magbubukas ng buong mapa para sa inyo. Mahal na prinsesa, sino po ito? General, bawal po ang kawalang galang. Ito po ang nagligtas sa amin mula sa tiyak na kapahamakan. Siya po ang Diyos na nagkaloob ng banal na kasuotang panlamig. Pagpupugay po sa Diyos. Hindi namin alam na dumating ang Diyos. Mabigat na kasalanan ng isang mortal. Sige na, tumayo na kayong lahat. Kapos ang oras. May ipapakita ako sa inyo na maganda. Diyos ko, bakal na palaka ito. O isang mekanikal na kahoy na saranggola. Ang bakal na palakang iyan ay tinatawag na mata ng langit sa kalaliman. Kayang lumipad hanggang sa langit at abutin ang buwan. Kayang tumago sa lahat ng anyo ng sansinukob. Ha! Mahal na prinsesa, lumapit po kayo. Tingnan ninyong mabuti ang bahaging ito, ang pangkontrol sa taas. Itulak pataas para pumailang lang. Ang nasa kanan ang pangkontrol sa direksyon. Ang ipinapakita sa screen ay ang larawang nakikita ng mata ng langit.
Ngayon itulak pataas. Lumipad na ang bakal na ibong walang pakpak talagang ang umangat sa kalangitan. Himala ito mga mata ito ng dakilang Emperador Zenwu. Huwag ninyong tingnan ang langit. Tingnan ninyo ang hawak ninyo. Ako ba ito sa langit? Nakita ko ang sarili ko. Masyado nang malinaw. Maging ang mga bitak ng yelo sa pader ng lungsod ay kita ng malinaw. Lumusot sa ibabaw ng pader ng bundok. Tingnan mo kung ano ang ginagawa ng mga kalaban mo. Sobrang lakas ng bagyo at nyebe ng langit. Natakpan ang kampo ng hukbo ng kaaway. Hindi pa rin makita kung nasaan ang kanilang imbakan ng bigas at pagkain. Walang umiiral na hamog ng digmaan sa harap ko. Lumipat sa infrared na mode ng larawan. Ha! Nako, ang lahat ng pulang ilaw na iyan ay mga tao pala. Kahit magtago sila sa loob ng tolda, makikita pa rin sila. Nakikita mo ba roon? Ang init ng katawan ng 5,000 tao ay halos mas malinaw pa kaysa sa. Kahit ang mga sulo sa gabi ay nakakasilaw pa rin. Sa likod ng bundok sa kaliwang pakpak, may kakaibang init. Pero walang anino ng taong gumagalaw. Iyon ang pangkat ng kanilang mga kabayong pandigma. Ang mga panlilinlang ng kalaban. Ang pagkakalatag at ayos ng mga puwersa ng kalaban. Lahat ay nakalatag na sa harap natin. Isang himalang walang katulad sa loob ng 1,000 taon. Kapag hinanap ang silid na imbakan ng bigas at pagkain, hindi ito init. Pero ang mga nagbabantay sa supply ay mainitan. Hanapin ang pinakamatibay na depensang lugar. Pero walang apoy ng kampo o iba pang pinagmumulan ng init. Natagpuan ko na. Itong tusong si Anlu ang nagtago ng mga supply at kargamento ng hukbo. Sa likod iyon nakatago, sa isang lambak ng bundok. Patay na ang gulo iyon. Kahit pa mapudpod ang mga binti namin sa pagtayo sa pader ng lungsod. Hindi pa rin iyon makikita. Mabuti at natagpuan. Mabuti at natagpuan. Hindi lang ang supply ng pagkain. Tingnan ninyo sa harap ng kanilang punong tolda ng hukbo. Ang mga malalaking tipak ng kahoy na iyan. Kahit walang init. Malinaw ang hugis. Iyon siguro ang mga inihahanda para sa paglusob sa lungsod bukas. Mga trebuchet at mga martilyong panggiba ang gagamitin, tama ba? Kung hindi dahil sa mata ng langit na nakakasilip sa hiwaga ng tadhana. Bukas ng madaling araw, ilulunsad nila ang malawakang pambobomba. Ang wasak na pader ng kastilyo ng binglan ko. Hindi aabot kahit kalahating oras. Prinsesa! Gusto mo bang marinig kung ano ang tunog ng pagbaba ng kulog mula sa siyam na langit? Ano ang tunog ng pagbaba ng banal na kulog? Ang ibig sabihin ng langit ay, dapat tayong maunang sumalakay. Magpahinga ng mabuti ang mga tao ninyo. Mag-ipon muna ng lakas. Ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tawag na artipisyal na parusa ng langit. Kukuha ako ng ilang bagay na pwedeng magpasabog sa lambak ng bundok hanggang sa langit ang munting laruan na iyon. Boss, wag na kayong maghanap. Iyong mga hindi mo na maibenta noong bagong taon na nasa bodega mo. Ipakarga mo lahat sa sasakyan ko. Iyong pinakamalalakas na paputok na may pinakamalaking kalibre, iyong dobleng putok na nakakapagpatayo ng balahibo. At iyong 108 putok na gatling na paputok. Kung gaano karami, kunin lahat. Bro, sa init ng tag-init na ganito. Bakit ka bumibili ng napakaraming mabibigat na paputok? Malakas ang sipa ng gatling na iyan. Kapag pinaputok iyan, pwedeng lumipad ng 100 metro. Huwag na huwag mong itutok sa tao, ha? Mamamatay ang tao niyan. Huwag kang mag-alala, hindi ko iyon itututok sa tao. Magpapasiklab ako ng fireworks show para sa mga tao noong sinauna. Ang mga paper tube na ito na may iginuhit na kakaibang hayop ay. Iyon pala ang sinasabi ninyong banal na kulog. Mga tubong yari lang sa pinid na papel ang mga ito. Wala ngang kahit kapirasong bakal. Paano nito mapapatay ang kalaban? Kahit hindi pa namin nakita ang ganito katingkad na papel. Pero ang bagay na ito ay talagang hindi mukhang isang banal na sandatang kayang bumutas sa matigas na baluti ng kalaban. Huwag kayong malinlang sa anyo nito. Sa harap ng tunay na sining ng pulbura. Sa harap ng tunay na sining ng pulbura. Sa harap ng tunay na sining ng pulbura. Ang tinatawag ninyong mga baluting bakal. Parang papel lang, walang pinagkaiba. Mahal na prinsesa, handa na ba ang drone? Ulat po, nakaposisyon na ang mata ng langit.
Kaya nang lumipad anumang oras. Tingnan mo mabuti. Sa amin, tinatawag iyan na kulog na iayanig sa langit. Mamaya, lilipad ang drone papunta sa kampo ng mga rebelde. Sa itaas mismo ng kampo ng mga kabayo at ng mga supply. Sisindihan ko ang mitsa. Mahal na prinsesa, tantiyahin mo ng tama ang oras. Kapag maubos na ang apoy ng mitsa, pindutin mo agad ang pindutan ng airdrop. Naunawaan ko, Hong Yu. Lahat ng kawal makinig sa utos. 2 kada grupo. Buhatin ninyo ang mga pahabang tubong papel na iyan. Itutok ang dulo ng kanyon sa labas ng lungsod. Kung wala ang utos ko, walang sinuman ang maaaring magsindi. Ngayong gabi, ipapakita ko sa mga rebelde kung ano ang ibig sabihin ng kapangyarihang hindi dapat lapastanganin. Lumipad. Uy, pakinggan mo nga. May lamok bang umuugong sa itaas? Sa gitna ng bagyong Niebe, saan nanggagaling ang ugong na iyan? Tingnan mo. May isang bulalakaw na nagliliyab na bumabagsak mula sa langit. Ihulog. Parusa ng langit, naggitingit ang langit. Bumagsak ang banal na kulog mula sa langit. Ano ang nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari? Atake ba ng kaaway, saan galing ang kulog na iyan? Harangin ninyo ang mga kabayong natataranta. Hindi ito kayang pigilan, General. Bumabagsak mula sa langit ang apoy ng parusa ng Diyos. Diretsong tumama sa kampo ng mga kabayo. Nabaliw ang lahat ng kabayo. Niyuyurakan nila ang mga kapatid natin habang sumusugod papunta sa punong hukbo. Panlilinlang lang iyan para dayain ang lahat. Mga nalalabing kawal ng Binglan Fortress, kaya ba ninyong utusan ang hangin at tawagin ang ulan? Ibigay ang utos sa unahang hanay, bumuo ng pormasyon. Itulak ninyo sila papunta sa Binglan Fortress. Kung may pakana sila, ngayong gabi, gugunawin natin ang pader ng lungsod. Ito ba ang lakas ng banal na kulog? Isang tama lang, walang isang kawal na nasayang. At naparalisa ang kampo ng kabalyerya ng kaaway. Lakas ng mga Diyos. Walang kapantay sa kasaysayan. Walang kapantay sa kasaysayan. Nagmamadali kang magdiwang. Balak nilang bumawi habang naghihingalo. Lahat, makinig. Humanda sa kaaway. Makinig mabuti, sindihan ang mitsa. Itutok ang kanyon sa mga rebeldeng sumusugod, tandaan ninyo. Panatilihing mariin na nakadiin ang tubo ng kanyon gamit ang 2 kamay. Ngayong gabi, ipalalasap natin sa mga probinsyanong ito. Ngayong gabi, ipalalasap natin sa mga probinsyanong ito. Kung ano ang ibig sabihin ng bakal na unos ng makabagong putok. Bubuga sila ng tunay na apoy ng samadhi. Takbo na, lumikas na kayo sakay ng karwahe. Hahaha, sobrang saya. Ang sarap nito. Sa kalahati ng buhay ko sa digmaan. Wala pa akong nakalabang ganito kayaman ang gamit. Sunugin ang mga taksil na rebeldeng iyan. Taglay ang ganitong lakas na kayang gumiba ng langit at lupa. Handang kumilos pa rin siya para sa dakilang Chu. Ang utang na loob na ito. Sa buhay na ito ni Hong Yu. Pati na sa buong dakilang Chu. Paano pa ito mababayaran? Tapos na ang unang bugso ng pagwasak. Ngayong gabi, tiyak na hindi na sila mangangahas matulog. Mga walang silbi, puro walang silbi. Ilang mumunting sandatang kumikislap at mga baril. Ganito na lang ba kayo matakot? Ako, si Anlu, paano ko napalaki ang grupong ito ng mga inutil? General, hindi po iyan isang lihim na sandata. Kayang sumabog ang liwanag ng apoy sa gitna ng hangin. Kaya pa nitong bumuga ng banal na apoy ng sunod-sunod. Paano makagagawa niyan ang isang karaniwang panday? Kumakalat na iyan sa kampo. Si Chu Hongyu na demonitang babae yun. Hindi ba't ipinatawag iyon ng prinsesa? Mga hukbong anino ni dakilang Emperador Zhenwu ang sumasaklolo sa labanan. Mas mabuti pang umatras na tayo.
Kung aatras tayo, nakapaligid na ang ating hukbo sa kastilyo ng Binglan na parang patibong. Aatras tayo ngayon. Tiyak na papatayin ng general ang buong angkan ko. Pawang panlilinlang lang ang lahat ng mahika na iyan. Ipaabot ang aking utos. Ipasulong ang mga tagapagbantay ng hukbo. Pagsikat ng araw, kahit anong pangkukulam pa ang meron sila. Kahit buhay ng tao ang ipambayad. Kailangang mapantay sa lupa ang kastilyo ng Binglan. Sino mang magbanggit ulit ng pag-urong, walang patatawarin. Tulungan ninyong iangat ng kaunti ang dalawang malaking kahong ito. Itutok ang bunganga nito sa kampo ng mga rebelde sa ibaba ng lambak. Mag-ingat kayo, huwag ninyong masira. Anong klaseng sandata laban sa mga demonyo ito? Kapain mo nga, parang dalawang malalaking kahong bakal. Malakas na hanay ng panlabas ng mga tagalakas ng tunog ang tawag dito. Sa mundo namin, kapag pinaandar ito ng todo sa plaza, maaabot ang mga tao sa loob ng 2 kilometro sa paligid. Pati mga puso nila sabay-sabay nakakabog. Para harapin ang mga takot ng mga ibong nagulat sa ibaba. Mas epektibo ito ng 10,000 ulit kaysa tabak. Sabi ng hanay ng mga Diyos sa pakikidigma. Ang unahin ay ang pagsuko ng puso ng kalaban. Ang paglusob sa kuta ay pangalawa na lang. Balak ninyong gamitin ang kahong bakal na ito para umatake sa loob ng isip ng kalaban. Ang pisikal na pinsala ay nag-iwan na sa kanila ng matinding takot sa isip. Ngayon na ang huling patak na magpapabagsak sa kamelyo. Kunin mo ito. Ang tawag dito ay mikropono. Mamaya, magsalita ka sa bilog na dulo niyan. Daloy. Isang marangyang handog para sa paningin at pandinig. Tingnan ko nga kung paano lalaban ang mga sinaunang tao. Umarangkada. Ha, anong tunog iyan? Lumindol ba? Biglang may isa pang bituin sa langit. Anong bagay iyan? Kayong mga mortal. Paano ninyo nagawang salungatin ang langit? Maawa po kayo, dakilang guro ng langit. Maawa po kayo, dakilang guro ng langit. Nagsalita ang may kapal. Magpapadala na ang may kapal ng parusa mula sa langit. Ang sinumang tutulong sa masama ay tiyak na masusunog sa apoy ng langit. Ang maharlikang dugo ng dakilang Chu. Ang maharlikang dugo ng dakilang Chu. Tinanggap ang utos mula sa langit. Paanong kayong mga langgam ay mangangahas lumapastangan? Tumayo kayo, lahat kayo, tumayo. Pangkukulam iyan. Takpan ninyo ang mga tainga ninyo, huwag makinig. Ikaw na ang bahala, ikaw ang prinsesang tagapagmana ng dakilang Chu. Ito ang iyong kaharian. Sabihin mo sa kanila, sumuko o mamatay. Makinig kayo, mga kawal ng dakilang Chu. Ako ang prinsesang tagapagmana ng dakilang Chu, si Chu Hongyu. Si Anlu ay naghimagsi. Ang sala niya ay hindi mapapatawad. Kayong lahat ay mga mamamayan ng dakilang Chu. Ayokong makita ang mga buhay na nalulubog sa dalamhati at pagkawasak. Ibinaba na ng langit ang banal na utos. Protektahan ninyo ang aming maharlikang dugo. Ngayong gabi, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Ibagsak ninyo ang inyong mga sandata. Ang mga aatras at lilihis ng 3 hakbang. Hindi na pananagutin sa nakaraan. Kung magpapatuloy ka sa pagkapit sa maling paniniwala, sundan si Anlushan at ipagpatuloy ang paghihimagsi. Sa pagsikat ng bukang liwayway bukas, kapag nilamon ng apoy ang lupain, sisiguruhin kong wala ni isang buto mo ang matitira. Hindi na maulit ang walang katapusang sakuna. Pwede ring gumamit ng mahika. Pati ang mga Diyos ay walang magagawa. Wala na itong laban. Ayokong maparusahan ng langit. Masunog ng buhay sa apoy ng langit. Ilang taon na ang kanyang kamahalan na prinsesa. Handang sumunod ang huling general. Handang umatras ang huling general at bawiin ang mga tauhan. Hahaha, kalooban ng langit, kalooban ng langit. Hindi magpapasakop ang sundalo na hindi lumalaban. Chu Hongyu, anong uri ng halimaw ang pinatawag mo? Walang nasayang ni isang kawal. Sa kaunting oras lang ng insenso, napaalis natin ang 5,000 kalaban. Matalas ang dulo ng sibat ng sundalo. Napakaringal ng mga Diyos. Kamahalan, naway pagpalain tayo ng dakilang Chu.
Kapangyarihan ng mga Diyos at lakas ng mandirigma. Ilang taon na ang kanyang kamahalan na prinsesa. 10,000 taon ng dakilang Chu. Hong Yu. Ipagkaloob mo ang buong kapatagan at kabundukan ng dakilang Chu. Salamat sa panibagong kabutihan ng Ginoong Chen. Sige na, wag mo nang damdamin. Tumakbo ng mabilis ang mga sundalo ng kalaban sa ibaba. Naiwan na ang malaking suplay ng pagkain at gamit para sa taglamig. Magmadali at pababain ang dating general para tanggapin ang mga nasamsam sa labanan. Ligtas na pansamantala ang kastilyo ng Binglan. Pero si Anlu ay pawang isang tagapanguna lang. Mabilis ding tutugon ang pangunahing puwersa ng mga rebelde. Magsigawa muna kayo at magpahinga habang may oras pa. Kailangan kong bumalik sandali. May mga bagay pa sa modernong mundo na hindi pa ganap na naaayos. Makakaasa kayo, Ginoo. Kapag nandito ang mga suplay na ito. Kasing tibay ng ginto ang kastilyo ng Binglan. Naghihintay dito si Hong Yu sa pagbabalik ng Ginoong Chen. Ha ha ha. Uminom muna kayo ng mainit na sabaw, kamahalan. Kagabi, nakakuha kami ng mga sundalo ng kalaban. 5,000 set ng panlamig na damit ang naiwan. At napakaraming pana at palaso pa. Dagdag pa ang mga banal na kulog na ipinagkaloob ng langit. Sa ngayon, masasabing matibay na matibay ang hukbo at kabayo ng kastilyo ng Binglan. Kahit dumating pa ang pangunahing puwersa ni Anlu. Kaya pa rin ang matandang lingkod na bantayan ito ng 1 taon at kalahati. Naghirap ka, General Lin. Kahit mamatay si Anlu. Ngunit may hawak pa ring 100,000 bihasang kawal ang punong general ng mga rebelde. Hindi sila basta susuko ng walang kapalit. Ang katahimikan natin ngayon ay pawang bigay ng Ginoong Chen ng nag-iisa. Kamahalan. Mukhang tunay ngang nakakatawid sa pagitan ng buhay at kamatayan ang lantay na ito. Direktang nakikipag-usap sa mga Diyos. Sinabi niyang hindi siya Diyos. Isa lang siyang karaniwang tao na dumaan dito. Pero alam ko, kung walang habag na parang sa isang banal, sino ang magbibigay ng ganitong biyaya sa ating mga hindi kadugo at hindi kaanak? Bumababa ang ganitong pagpapala at pagbabago. Mga guro, dahan-dahan lang sa paghawak. Ang mga gilid nitong mga mesang kahoy ay binalutan ng espongha. Huwag ninyong sirain. Huwag ninyong sirain. Si Yao Ming, isama mo ang mga nakababatang kapatid at mga kasama mong babae pabalik. Huwag mong tapakan ang paa. Huwag mong tapakan ang paa. Kuya Chenye. Sa wakas, may bago na tayong mesa. Hindi na kailangang gumamit pa ng yung umuugoy-ugoy na kahoy na tabla na sinusulatan. Si Yaoye, magpahinga ka muna. Maaga pa ngayon. Ikaw na naman ang bumibili ng uling. Tapos naghatid ka pa ng mesa at silya. At nagdala ka pa ng kalahating baboy para sa kantina. Hindi mo pwedeng isugal ng buo ang ilang milyong nasa iyo. Sa mga matanda, mahihina at may sakit na tulad namin. Kailangan mo pang mag-asawa. Lolo Li, ang bango at sarap talaga ng mga bon na gawa ninyo. Ang perang kinikita ay para gastusin din. Kung wala kayo, para sa akin, isa na lang itong hungkag na balat. Hanggat may hininga pa ako. Hindi tuluyang babagsak ang bahay ampunan natin. Dumating na ang tagsibol. Nagigising na muli ang lahat ng bagay. Tumakbo tayo sa ilalim ng araw. Kamahalan, ako si Chenye. Kumusta ang sitwasyon sa kastilyo ng Binglan? May senyales ba na magbabalik sa lakay ang kalaban? Ginoong Chen, maayos po kaming lahat. Lubos nang nalipol ang pangunahin nilang puwersa. Nakuha na lahat ang mga suplay. Gusto lang ni Hong Yu na makasiguro na ligtas at maayos ka, Ginoo. Dumating na ang tagsibol. Nagigising na muli ang lahat ng bagay. Si Yaoye, kumain ka pa ng kaunti. May natitira pa sa kaldero. Kuya Chenye. Halika na, tulungan mo akong itulak ang duyan. Ginoong Chen. Ano ang tunog na naririnig ko sa inyo? Hindi po ba kayo nasa langit? Bakit may napakaraming halakhak ng mga bata? Mahal na prinsesa, matagal ko nang sinabi. Hindi ako kung sinong Diyos. Sa mundo ko, walang mahika. Mga tao lang ang naroon. Nagtatrabaho lang ako kanina. Naglilipat ako ng mga mesa para sa isang grupo ng mga ulilang nawalan ng magulang. Ang naririnig mo ay ang pagbabasa at tawanan nila sa laro.
May pambihirang kapangyarihan po kayo. Pero kailangan ninyong gawin ang lahat ng personal. Tinutawag ka ng mga batang iyon na kuya. Kamahalan. Kamahalan. Kahit anong sandata pa ang meron sila. Tanggalin mo ang panlabas na baluti na iyan. Isa rin akong taong nagugutom at napapagod. Isang karaniwang taong gustong kumain ng bun. Ito ang tunay na kabutihan at katarungan. Kahit magpakumbaba ang Diyos at magpanggap na tao, ang puso niya ay mas mataas pa sa langit. Naiintindihan ko, Ginoong Chen. Napakaswerte ko, Hong Yu. Nasa gitna ng nagielong lupaing ito at desperadong wakas. Madama ko ang natitirang init mula sa mundo mo. Sa mundong ito rin, may mga nang-aapi ng mahihina. May matatanda at mga bata ring mailaman ang sikmura. Poprotektahan ko sila. Tulad ng pagsasakripisyo mo para protektahan ako. Gaya ng mga sundalo mo at ng munting emperador na iyon. Mahal na prinsesa, tinutulungan kita hindi dahil isa akong Diyos. Kundi dahil sa nakita kong ipinaglalaban mo ng buo ang buhay mo para protektahan. Sa mga mata ng bata ay nakita ko ang sarili ko. Magkakatulad tayo. Ang aral na ibinigay ninyo ngayon. Higit pa sa libo-libong sundalo at kabayo. Nanunumpa ako, Hong Yu. Hanggat may dakilang Chu pa sa isang araw. Hanggat may hininga pa ako, Chu Hong Yu. Tiyak kong lilipulin ang mga taksil. Poprotektahan ko ang aking mga nasasakupan. Darating ang araw na ang buong lupain ng dakilang Chu ay makarinig din gaya ng sa inyo ng mga tunog ng pag-aaral na puno ng pag-asa. Naniniwala ako sa iyo. Simula pa lang ito, kapag natapos ko na ang mga hawak kong gawain, magpapadala ako ng isang batch ng tunay na gamit para sa pagsalakay at pagwasak ng kanilang kuta. Sa susunod, hindi na tayo magtatanggol lang. Aatake tayo palabas. Tinatanggap ko ang atas. Hihintayin ko ang pagdating ninyo, Ginoo. Isama mo kami sa kontraopensiba. Paslangin, paslangin, paslangin. Ha ha ha. Naku. Sa ilang sira-sirang papel na tubong may pulbura lang. Idagdag pa ang ilang kahong bakal na nagpapanggap na mahiwaga. At matatakot ang 5,000 piling kawal ni Anlu hanggang magulo ang kampo at magtakbuhan sila. Nagpakamatay ang punong general. Isang matinding kahihiyan talaga. Huminahon po kayo, dakilang general. Lahat ng sundalong nakatakas pabalik ay nagsasabing. Noong gabing iyon, bumagsak mula sa langit ang asul na bituing parang Diyos. Kasabay ng dagundong na parang kulog ng siyam na langit. Akala nila ay ipinatawag ni Chu Hongyu ang hukbo ng langit. Kaya pala, kalokohan, anong Diyos? Anong parusang mula sa langit? Kung totoong may mga Diyos, nang mag-alsa ang aking 100,000 hukbo, bakit hindi sila nagpadala ng kidlat para wasakin ako? Malinaw na si Chu Hongyu, ang demonitang iyon ay nakakuha ng kakaiba at tusong mahika mula sa mga lupain sa kanluran. Isa lang iyong panlilinlang na pambola. Mga kapatid, sa Binglan Fort, ilang daang detachment na lang ang natitira. Mga sugatang kawal at bigong general na di makakain ng busog. Ang maliit na emperador ng dakilang Chu at ang pinakamatandang prinsesang si Chu Hongyu ay nanginginig lang sa likod ng pader ng lungsod. Huwag matakot sa kung ano-anong multo at Diyos. Ngayong araw, ako mismo ang mamumuno sa labanan. Tingnan ko nga kung mas matibay ang kanyang salamangka. O ang 30,000 bakal na sandata ko. Iparating ang aking utos. Mga kawal na may mabibigat na kalasag, buksan ang daan. Kampamento ng mga panatikong kamatayan, sumalakay. Ngayon, sa anumang halaga, kailangang yurakan ang Binglan Fort. Ang unang aakyat sa pader ay gagantimpalaan ng 10,000 tael ng ginto. At itataas bilang marangal na marquess ng 10,000 sambahayan. Ang sinumang aatras kahit kalahating hakbang ay agad papatayin ang tagapagbantay ng labanan. At lilipulin ang siyam na salinlahi niya. Lahat ng hukbo, lusubin ang lungsod. Mahal na prinsesa, narito na sila. Iyan ang piling hukbo nito ubali. 30,000 nakabaluting mga panatikong handang mamatay. Prinsesa, mas naging tuso na ang mga rebelde ngayon. Ginamit nila ang mabibigat na baluti at dambuhalang kalasag sa unahan. Kahit ang banal na kulog na ipinagkaloob ng langit ay tila nagliliyab sa taas. Hindi pa rin ito mabutas ang napakakapal na mga kalasag na bakal.
Kung makalapit sila sa ilalim ng pader at gumamit ng taktika ng dagat ng tao para bumuo ng hagdang katawan, ang 500 nating kawal ay lulubog agad sa dagat ng kaaway. Kapag huli ng magnanakaw, unahin ang pinuno. Kapag namatay si Tuubali, agad guguho ang loob ng 30,000 hukbo. General Lin. Nakikita mo ba ang bandila ng gitnang hukbo ni Tuubali? Mahal na prinsesa, nakita ko na. Itong matandang lisang si Tuubali ay siguradong nasa mataas na pwesto sa likuran, lampas 800 hakbang. At sa paligid niya, 3 hanay sa loob at 3 hanay sa labas. Puro mga bantay na may hawak na dambuhalang kalasag. Kahit na ang 800 hakbang ay kaya ng pinakamahusay na mamamana ng dakilang Chu. Gamit ang pinakamalalakas na 30 dakilang pana. Ang palaso ay aabot lang sa 200 hakbang. Lalo nang hindi kayang tumagos sa makapal na bakal na kalasag at magkakabit-kabit niyang baluting mabibigat. Imposible talaga ito. Hindi ito kayang gawin ng karaniwang pana at palaso. Pero hindi ibig sabihin hindi ito kaya ng mga Diyos. Ginoong Chen, ako si Chu Hongyu. Ang pangunahing hukbo ng mga rebelde ay umaatake na sa lungsod. Naiintindihan ko kung gaano kasama ang lagay. Tinipo ng kalabang general na si Tuubali ang 30,000 nakabaluting mga panatikong handang mamatay. At ngayoy gumagawa ng daan gamit ang mabibigat na kalasag. Naglulunsad sila ng paglusob na handang mamatay laban sa Binglan Fort. Hindi mabutas ng inyong banal na kulog ang dambuhalang kalasag na bakal. Kapag nakalapit sila sa pader ng lungsod, ang 500 tagapagtanggol ay tiyak na hindi makakapalag sa taktika ng dagat ng tao ng 30,000. Taktika ng pagpugot sa ulo. Nakita na ba ninyo ang kinaroroonan ng punong general ng kaaway? Nakita na, pero napakatuso niya. Nagtatago siya sa mataas na lugar, 800 hakbang mula sa lungsod. Ginoong Chen. Hindi aabot ng mga pana ng dakilang Chu ang ganoong layo. Nagmamakaawa si Hongyu, Ginoong Chen. Posible bang tumago sa mabigat na baluti at kalasag mula sa 1,000 layo? Isang banal na sandata na pumapatay sa isang tama. Basta mamatay si Tuubali. Kusang guguho ang 30,000 hukbo. 800 hakbang. Kung sa modernong sukat, mga 1 kilometro lang iyon. Sa distansyang iyon, kailangang tumago sa mabigat na baluti. Tanging mabigat na sniper rifle lang ang kaya niyon. Pero hindi ako makakakuha ng military grade na mabigat na firepower. Wala rin akong sniper rifle. Nandito na ang sukdulang legal na sandatang malamig para sa isang tao. Mahal na prinsesa, pakinggan ninyo. Kahit anong paraan pa ang gamitin ninyo. Kahit troso at mga batong pananggulo. O binubuhusan ng kumukulong tubig. Ipagtanggol ninyo ng mahigpit ang pader ng lungsod. Kalahating Shichen. Sa loob ng kalahating Shichen. Hindi ko hahayaang makapasok kahit isang hakbang ang mga rebelde sa kastilyo ng Binglan. Ang pagpatay mula sa 800 hakbang, tama ba? Maghintay ka lang. Kukunin ko agad para sa inyo. Ang sukdulang rurok ng industriya ng mga sandatang malamig. Makinig ang buong hukbo sa utos. May atas na ang mga Diyos. Sa loob ng kalahating Shichen. Ang mga banal na sandata ng mga Diyos ay bababa upang puksain ang mapaghimagsik na general. Sa kalahating Shichen na ito, kahit ang huling patak ng dugo ko, gagamitin ko pati mga buto para punuan iyon. Hindi ko hahayaang makaakyat ang mga rebelde sa pader ng lungsod. Lumaban tayo hanggang kamatayan para sa dakilang Chu. Lumaban hanggang sa huli, lumaban hanggang sa huli, lumaban hanggang sa huli. Patay. Pakawalan ang mga pana. Bato. Sindihan niyo ang lahat ng sirang lata ng langis at ihagis pababa. Hahaha, anong Diyos? Sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ay biro lang. Sa loob ng isang kandilang insenso. Makikita ko na ang ulo ng demonitang si Chu Hongyu. 6,306. Ilabas ninyo ang inyong pinakamahalagang paninda. Ay, Ginoo. Anong uri ng pana ang kailangan ninyo? May bagong dating kaming Olympic grade na recurve. Huwag niyo akong lokohin ng mga laruan na pambakla. Gusto ko ng mabigat na hunting compound bow. Maximum ang poundage.
Nangungunang matitibay na gamit simula sa 100 pounds. Isama ninyo ang kumpletong cam system at shock damping rod. At 8 optical sniper scope. Ginoo ang 100 pound na mabigat na compound bow. Iyon ay para sa panghuli ng elepante sa Aprika. Walang makakabira niyan dito sa bansa. At ang may mataas na scope ay pawang espesyal na gawa lang. Kailangan pa ng papeles. May 2 milyon dyan. Pambili ng pana mo. Kasama na ang mga illegal mong high penetration na arrowhead na tinatago mo. Sa loob ng ilang minuto, gusto kong nakabalot na ang mga gamit. Kung hindi, dudurugin ko ang tindahan mo. Sandali lang po, mga 30 segundo. Huwag umurong, itulak pababa ang hagdang pangsalakay. Mahal na prinsesa, hindi na natin kaya. Sobrang dami ng mga nakabaluting kawal ng mga rebelde. Ang mga espada at sibat natin ay tumatama sa kanila. Pero hindi talaga tumatagos. Malapit nang mabasag ang tarangkahan ng lungsod. Sinabi ni Ginoong Chen na kalahating Shichen lang ang labanan hanggang kamatayan. Kaya kalahating Shichen talaga iyon. Kahit ngipin pa ang gamitin. Kailangan nyo pa ring tumindig. Hahaha, nabasag na ang lungsod. Tapos na ang laban, nakatakda na si Chu Hongyu. Dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Ipasa ang utos, sumulong ang buong hukbo. Buhayin si Chu Hongyu at gantimpalaan ng 10,000 ginto. Patayin siya. Umakyat ka rito, Hongyuan. Hindi siya bumawi sa kanyang salita. Dumating na ang Diyos. General Lin. Ipagtanggol ang tarangkahan hanggang sa huling hininga. Aakyat ako para kunin ang sandata ng Diyos. Bumalik na kayo, Ginoo. Nasaan ang sandata ng Diyos? Ipikit mo ang mga mata mo. Huwag kang masilaw sa nakamamatay na asul na ito. Tangkay ng palaso na gawa sa carbon fiber. Mas matibay pa ito kaysa bakal. Sa unahan ay may tatsulok na dulo ng palaso na yari sa high carbon steel at panlaban sa baluti. Huwag mong sabihing sinaunang baluting bakal ito. Huwag mong sabihing sinaunang baluting bakal ito. Kahit modernong manipis na plato ng bakal na panangga sa bala. Sa loob lang ng 100 metro, kayang tumagos ng isang palaso. Ginoo, bakit may mga gulong sa itaas at ibaba ng busog na ito? At bakit ang pisi ng busog na ito ay parang hinabing pinong bakal na alambre? Bagaman mukhang napakagarbo at napakaastig ng bagay na ito. Sa layong 800 hakbang. Kahit pa ang hari ng digmaan mismo ang naroon. Hindi rin ito maipapadala ang palaso ng ganoon kalayo. Sa mundo ko. Sa mundo ko. Huwag mong hamunin ang pisika sa purong lakas. Ito ang tinatawag na pulley set. Ang gamit nito ay paramihin ng ilang ulit ang puwersa. Ito ang mekanikal na pampalipad. Sa mga sinaunang tao, gamit ang daliri ang pagpana. Nanginginig ang mga daliri. At maapektuhan nito ang katumpakan. Sa modernong tao, gamit ang makina. Ano ang nangyayari? Noong una, sobrang bigat. Pero nang mahila na ng kalahati, biglang gumaan ang busog na ito na parang wala ng bigat. May mahika ba sa busog na ito? Hindi ito mahika. Ito ang tinatawag na pangtipid na braso sa puwersa. Decentrong pulley. Kapag naipon mo ang napakalakas na 100 pound na puwersang ito. Ngayon, kailangan mo lang ng wala pang 1/10 lakas. Para manatiling nakaunat ang busog. Ito ang ibinibigay sa iyo ng teknolohiya bilang lakas sa likod mo. Ngayon, ipikit mo ang kaliwang mata mo. Ilagay mo ang kanang mata mo sa likod ng piraso ng salamin. Nakikita mo ba ng malinaw ang krus sa lente? Iyan ang sighting plate. Sa layong 800 hakbang. Ang palaso sa paglipad ay. Naapektuhan ng grabidad at babagsak pababa. Ito ang tinatawag na linya ng bagsak. Ito ang tunay na malayo ang paningin. Nakaturo mismo sa harap ng mga mata ko. Nakikita ko pa nga ang peklat sa pagitan ng kanyang mga kilay. Huwag kang ma-excite, kontrolin mo ang paghinga mo. Hindi ka na isang sinaunang mamamana ngayon. Isa ka ng modernong sniper.
Kailangan mong itapat ang ikatlong guhit sa ibaba ng krus, 3+0. Ihanay mo ang pahalang na linya sa lalamunan niya, 3+0. Malinaw, ang ikatlong guhit sa ibaba ng krus ang i-lock mo. At ang hangin ngayon ay hilagang hangin. Ang bilis ng hangin ay nasa 4 na metro bawat segundo. Ang bilis ng hangin ay nasa 4 na metro bawat segundo. Itutulak ng hangin ang iyong palaso pa kanan. Kaya kailangan mong mag-adjust ng maaga sa kaliwa. Maglaan ng 2 guhit na distansya. Ito ang tinatawag na wind compensation calculation. Tapos na ang pagwawasto para sa hangin. Nakalock na ang target. Paandarin mo ako nang walang ititira. Pigilan mo ang paghinga mo. Sa pagitan ng mga tibok ng puso. Pindutin ang gatilyo sa iyong pulso. Ipadala ang makalumang probinsyanong ito sa kanyang katapusan. Mga taksil, humanda kayong mamatay. Hahaha, bumagsak na ang lungsod. Anong klaseng kalokohang Diyos? Sa harap ng aking 100,000 nakabaluting hukbo. Hindi ka nga makapagsalita ni Katiting. Sumugod kayo at hulihin ng buhay si Chu Hongyu na demonitang babae para sa akin. Gagamitin ko ang dugo niya para ialay sa bandila. Ang kapangyarihan ng general ay walang kapantay sa buong mundo. Paglampas ng araw na ito, ang buong kaharian ng dakilang Chu ay sa inyo na, general. Ha ha ha. Off. Diyos ko. Patay na ang general, patay na ang general. Ang banal na palaso na pinakawalan mula sa kastilyo ng Binglan sa layong 800 hakbang ay hatol ng langit. Bumaba na ang hatol ng langit. Pinatay ng langit ang general. Mga mandirigma ng dakilang Chu. Nasa likuran natin ang mahal na prinsesa at ang kanyang kamahalan. Wala na tayong atrasan. Labanan natin ang mga taksil na ito. Matandang peste, mamatay ka. Ang taksil na si Tuobali ay pinarusahan at pinatay ng langit. Patay na ang inyong pinunong general. Kung hindi kayo susuko ngayon. Kailan pa? Patay na ang pinunong general. Kailan pa? Patay na ang pinunong general. Kailan pa? Tinangka ang buhay ng general. Ang general ay tinamaan mula sa layong 800 hakbang ng banal na palaso at napako siya sa bandila ng hukbo. Nagkagulo ang gitnang hukbo. Umatras ang buong hukbo. Hindi ito ilusyon. Totoong may Diyos na nagpoprotekta kay Chu Hongyu. Tumakas kayo, iligtas ang mga buhay ninyo. Bubuhos na ang parusa ng langit. Umatras na sila, umatras na sila. Pinarusahan ng langit ang general. Napaurong ang 30,000 hukbo. Napanghawakan natin. Mabuhay po kayo, prinsesa. Makapangyarihan ang Diyos. Hindi pa mamamatay ang dakilang Chu. Patay na si Tuobali. Nanalo tayo. Hindi tayo ang nanalo. Ikaw ang nanalo. Ang nakamamatay na palaso na iyon. Ikaw mismo ang nakatantya sa ihip ng hangin. Ikaw mismo ang pumindot sa gatilyo. Ako lang ang nag-abot sa iyo ng kutsilyo. Mula ngayon, hindi ka na ang prinsesang may dalang bata na tumatakas para iligtas ang buhay. Tama po, Ginoo. Ang walang saysay na pagtakas ay kailanman hindi makapagdudulot ng kapayapaan sa dakilang Chu. Patay na ang punong general ng mga rebelde. Wala na silang pinuno. May pagkain na ngayon sa kastilyo ng Binglan. Ipunin ang nalalabi pang lakas ng mga rebelde. At higit pa, ang mga kagamitang pandigma na ipinagkaloob ng Ginoo. Busugin ang mga kawal sa isang masaganang kainan. Sa bukang liwayway bukas. Hindi na tayo magbabantay lamang. Ako ang mangunguna sa hukbo palabas ng tarangkahan. Lalabanan natin ang daan pabalik sa kabiserang lungsod. Hayaan nating makita ng buong mundo na hindi pa napuputol ang kaluluwa ng dakilang Chu.
na hindi pa napuputol ang kaluluwa ng dakilang Chu. Ito ang aura na dapat taglayin ng isang reyna. Ito ang aura na dapat taglayin ng isang reyna. Pumunta ka at bawiin mo ang mga bagay na sa iyo talaga. Ako na ang bahala sa suporta at supply sa likuran. Nag-ulat po sa kanyang kamahalan. Kamahal-mahalang prinsesa. Mula sa labanan sa kastilyo ng Binglan. Napatahimik na si Tuubali, ang mapanghimagsik na general. Nagkawatak-watak ang pangunahing hukbo ng mga rebelde ng walang laban. Sa mga tao, halos walang namatay sa lamig. Ngayon, malapit na ang panahon ng pagtatanim sa tagsibol. Payapa na ang buong kaharian. Tunay ngang ito ang unang palatandaan ng isang masaganang panahon. Masyadong maaga pa para sabihing nasa masaganang panahon na tayo. Sunod-sunod na taon ng digmaan at kaguluhan. Ang pinakamatinding hirap ay hindi sa mga maharlika ng palasyo, kundi sa mga tao sa kanayunan. Sa mga karaniwang tao sa mga liblib na bayan. Iparating ang aking atas. Sa buong dakilang Chu, aalisin ang buwis sa sakahan sa loob ng 3 taon. Bawasan ang lahat ng magarbong gastusin ng palasyo. Ang pilak sa kabangyaman ay ipamahagi ng buo sa bawat bayan at nayon. Para sa pagkukumpuni ng mga paaralan. At pagtulong sa mga balo, ulila at matatandang nag-iisa. Gusto kong ang pinakaliblib na nayon ng dakilang Chu ay makarinig din ng pagbasa ng mga bata. At upang ang mga nag-iisa at kawawang matatanda ay magkaroon ng mainit na sabaw sa gitna ng taglamig. Mahal na prinsesa, salat na ang kabangyaman. Kung ibibigay ng buo sa kanayunan, saan pa mapupunta ang dangal ng maharlika? Hindi nabubuo ang dangal ng maharlika sa pagtatambak ng ginto at pila. Ito ay itinataguyod ng gulugod ng mga tao. Ang mundong ito ay hindi pribadong ari-arian ng aming angka ng Chu. Ito ay mundo ng lahat. Noon, sa gitna ng yelo at niebe, nakarinig ako ng isang dakilang pag-ibig. Ang taong iyon ay malinaw na may kapangyarihang sumira ng langit at lupa. Ngunit kusang loob niyang inialay ang sarili. Para sa mga matatanda, mahihina, kababaihan, at mga bata na hindi niya kilala. Tinitiis ang masamang tingin ng iba. Kung ihahambing sa ganoong kalawak na puso. Ano bang halaga ng dangal ng maharlika? Wala nang kailangan pang pag-usapan ang bagay na ito. Sundin ang atas. Mabuti at maawain ang dakilang prinsesa. Mabuhay ang dakilang Chu magpakailanman. Mahal na prinsesa, ito ang 9 na dragon na perlas ng gabi na alay mula sa silangang dagat. At ang nag-iisang kopyang ito ng mapa ng mga ilog at kabundukan ng dating dinastya na iginuhit ng pintor henyo. Ang mga ito ay pawang mga kayamanang hindi matutumbasan sa kabangyaman. Mga pambihirang yaman na walang katulad sa mundo. Matandang general, sa tingin mo magugustuhan ba ni Ginoong Chen ang mga karaniwang bagay na ito? Isang taong tila Diyos sa langit. Kahit ang immortal na manggagamot at banal na kulog ay itinuturing lang niyang karaniwan. Paano niya papagnasaan ang ginto at pilak? Ngunit naaalala ng marangal na lingkod na ito. Na minsan ginamit ng Diyos ang jade pendant ng prinsesa. Kapalit ng pagprotekta sa isang mahina, ngunit may kakayahan sa mundong mortal. Kung iaalay ng prinsesa ang mga pambansang kayamanang ito sa Diyos. Tiyak na magagawa niyang gawing mas marami pang dakilang pagmamahal ang mga ito. At gamitin iyon para tulungan ang mga nagdurusa sa kanyang mundo. Bagamat masagana ang mundo ni Ginoong Chen. May lamig din doon. Para maprotektahan ang mga batang iyon at ang mga matatanda. Nagdusa siya sa napakaraming maling akala ng mga tao. Hindi ko pwedeng hayaang mag-isa siyang lumaban. Mag-utos na ihanda ang kabayo. Ako mismo ang pupunta sa bundok Qianju. Nagpupugay po kami, mahal na prinsesa. Maayos po ang lahat sa dambana. Walang sinumang tagalabas na nakalalapit. Umatras kayo at bantayan ang palibot. Gusto kong harapin si Ginoong Chen. Opo. Isang bihirang panauhin, mahal na prinsesa. Matibay na ang pagkakatatag ng dakilang Chu. Salamat sa tulong ninyo, Ginoo. Nalipol na ang mga taksil. Payapa na ang buong lupain.
Nandito si Hongyu para tumbasan ang utang. Sinabi na noon ni Ginoong Chen na ang perang kinikita ay para gastusin. Alam ni Hongyu na hindi mahalaga kay Ginoong Chen ang mga karaniwang bagay na ito. Ngunit sa bayang kinaroroonan ninyo, marami pang mga batang nangangailangan ng paaralan. At marami pang matatandang nangangailangan ng tahanan at pag-aaruga. Ang mga ito ay mga yaman ng mga naunang emperador ng dakilang Chu. Handang ialay ni Hongyu ang yaman ng buong bansa. Ginoong Zhu, sa inyong mundo ay isabuhay ninyo ang daan ng dakilang kagandahang loob at katarungan. Nilimas mo ang buong kabangyaman. Katatapos mo lang payapain ang buong kaharian. Marami pang dapat muling buhayin. Ito pa mismo ang panahong kailangan natin ng pera. Kung ibibigay mo sa akin ang mga ito, paano na ang mga tao ng dakilang Chu? Huwag po kayong mag-alala, Ginoo. Naglabas na ng utos si Hongyu na alisin ang buwis sa mga magsasaka. Buksan ang bodega at mamigay ng bigas. Ang pundasyon ng dakilang Chu ay nasa mga ani ng palay sa mga bukirin. Nasa mangkok ng pagkain ng mga mamamayan. At hindi sa mga malamig na batong ito at mga pinta. Ito ang aral na itinuro ninyo sa akin, Ginoo. Isang tunay na maunlad na panahon. Hindi sa dami ng ginto at kayamanan sa palasyo, kundi sa pinakakalayo ang bayan. Kung may maaasahan pa ang matatanda sa kanilang pagtanda. At kung may mga aklat bang mababasa ang mga bata. Ha, mahal na prinsesa. Nakagraduate ka na. Nasa mga kamay mo na ang dakilang Chu. Panatag ang... Hindi bibigyan ni Hongyu ang mga aral ninyo, Ginoo. Sige, tinatanggap ko ang malaking halagang ito. Kanina lang, nag-aalala pa ako. Malapit nang gumuho ang secondary school sa bayan. Hindi sapat ang pondo ng bayan. Iniisip ko pa kung paano ako hihingi ng kaunting suporta sa lungsod. Dahil sa batch mong mga pambansang yaman na ito. Hindi lang ako magpapatayo para sa kanila ng pinakamahusay na paaralan sa buong lalawigan. At magpapagawa rin ako sa bayan ng isang highway na diretso palabas. Sino mang mangahas mangupit ng kahit isang sentimo sa gitna. Ipapabulok ko siya sa kulungan. Ang ganda ng mundo mo, Ginoo. Bagaman hindi makikita ni Hongyu ng personal. Pero kapag naiisip kong ginamit ninyo ang mga kayamanan ng dakilang Chu upang magtayo ng mga muog na nagpoprotekta sa karaniwang tao. Naramdaman ni Hongyu ang ugnayang sanhi at bunga na tumatawid sa libong taon ay ang pinakamarikit na tadhana sa mundong ito. Paikot-ikot ang sanhi at bunga. May gantimpala ang kabutihan at kaparusahan ang kasamaan. Noon, sa matinding panganib sa bundok Qianju, kahit halos mamatay ka na sa lamig, ipinagpalit mo pa rin ang jade pendant sa pagkain. Para iligtas ang batang hindi mo naman kilala. Iyon ang sarili mong kabutihan. Dahil doon, binigyan ka ng pagkakataong baguhin ang kapalaran. Ako lang naman ang nag-abot ng flashlight. Kung wala po ang Ginoo. Matagal nang naging kalansay si Hongyu sa gitna ng bagyo at niebe. Kuya Chenye. Nagluto si Lolo Li ng dumplings. Sabi niya, bilisan mo raw pumunta sa ampunan para kumain ng merienda sa gabi. Kapag hindi ka pa dumating, lalamig na iyon. Sige, papunta na ako. Huwag kang kumain ng palihim ng ilang piraso ng karne. Pasensya na, ganyan talaga ang buhay sa maliit na bayan, magulo at puro takbuhan. Minamadali na ako ng mga bata. Sige po, Ginoo. Iyon ang dakilang panahon na dapat ninyong pangalagaan. Kailangan ko na ring bumalik para bantayan ang aking kaharian. Kung sakaling sa hinaharap may masalubong kayong hirap sa mundong ito. O gusto lang ninyo nang makakasama sa isang tasa ng mainit na tsaa. Ang mga pintuan ng dambana ng langit ay laging bukas para sa inyo, Ginoo. Hintayin ninyo ako hanggang matapos ko ang mga gawain sa bayan. Magdadala ako ng 2 boteng magandang alak para puntahan kayo. Ang babaeng Diyos ng digmaan ng dakilang Chu. Huwag kayong malalasing hanggang mapahandusay. Bless you. Usapan. Magalang po naming ihahatid kayo, Ginoo. Kuya Chenye. Maligayang bagong taon. Sabi ni Lolo Li, pagdating ng bagong taon pwede na akong pumunta. Magkaklase na ako sa computer room ng bagong paaralan. Mag-aral kang mabuti at balang araw maging siyentipiko ka. Huwag puro laro lang. Kumain ka pa ng mas maraming karne. Apoksya oye, nitong taon ay tila panaginip lamang ang lahat. Sinasabi ng mga tao sa bayan na nagpunta ka sa malaking lungsod. Na parang basta na lang, pwede kang maging isang bilyonaryong boss.
Lahat ay puro mamahaling kotse at mamahaling villa. Pero ikaw, pinili mong manatili sa ating liblib na maliit na bayan. At ginugol ang lahat ng pera mo sa paaralan at pagpapagawa ng kalsada. Ano ba ang pakay ng batang ito? Lolo Lee, may sariling karangyaan ang malaking lungsod. Pero ako, ito ang gusto ko. Ang usok at apoy ng aming maliit na bayan. Kahit mas malamig pa sa yelo ang mamahaling villa. Sino ang hindi mapapainit kapag nakita ang mga batang ito na nakangiti? Kung hindi ko mapangangalagaan ang perang kinita ko. At ang mga taong gusto kong protektahan. Wala rin itong saysay. Lolo Lee, kain na po kayo ng dahan-dahan. Lolo Lee, kain na po kayo ng dahan-dahan. Isama ang mga bata at magpalipad ng mga paputok sa bakuran. May kaibigan pa akong dadalawin. Kailangan ko pang samahan siya saglit. Nakilala ko na po si Ginoong Chen. Tamang-tama ang dating. Mukhang bisperas ng bagong taon na pala ngayon sa panig ninyo, Ginoo. Bisperas ng bagong taon. Kaya dinalhan ko kayo ng konting handa para sa salubong ng taon. May ganoon kaming patakaran dito. Sa bisperas ng bagong taon, kailangan kumain ng dumpling. Kapayapaan nawa sa buong dakilang Chu. Matatag ang pamahalaan. Bawat pamilya ay may sapat na pagkain. Nagdaos si Hong Yu ng handaan sa palasyo. Pero di ko malaman kung bakit. Pagtingin ko sa buong hukbo at mga opisyal, pakiramdam ko ay kulang pa rin. Parang may nawawala pa sa puso ko. Ang alak na ito ay tinatawag na taong yung lamig. Gawa ito sa tubig ng pinakailalim ng bundok Kianju. At hinaluan ng lihim na teknik ng maharlikang pamilya. Pinatanda ng 30 taon para maging pambihirang alak. Noong mga araw na iyon sa gitna ng bundok at niebe. Sinabi ninyong may dalang alak at hahanapin ninyo ako. Hindi ako makalilimot, Ginoo. Kaya narito ako ngayon para tuparin ang usapan. Itong tagay na ito para sa inyo, Ginoo. Kung hindi dahil sa liwanag na inihatid ninyo sa akin noong araw sa gitna ng bagyo ng niebe. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Ako, si Hong Yu, at ang mga mamamayan ng dakilang Chu. Ay hindi kailanman makalilimot. Ako rin ay magbibigay-pugay sa inyo. Sa taong nanindigang mamatay sa gitna ng guho at hindi umurong. Kahit maubos ang huling patak ng dugo. Kahit maubos ang huling patak ng dugo. Upang ipagtanggol din ang inang bayan at ang aking mga kababayan bilang mandirigmang Diyosa. Nariyan ka, dakilang Chu. Iyan ang biyaya ng langit at lupa. Ibig bang sabihin ay iyon ang kidlat ng tagumpay na ginamit ninyo laban sa mga kaaway? Noong hindi pa ito pumapatay ng tao. Ganito pala ito kaganda. Ang tawag dito ay paputok. Sa mundo ko, sumasagisag ito sa pagkakabuklod. Sumasagisag ito sa pagtaboy sa kasamaan. At sumasagisag ito sa init ng buhay sa mundo. Sariwa at maliwanag. Kay ganda ng init ng buhay. Ginoo, na iligtas ninyo ang ampunan ninyo. At naprotektahan ninyo ang inyong maliit na bayan. Napaya pa rin ni Hong Yu ang dakilang Chu. At hindi na magdaranas ng ginaw at gutom ang mga tao. Bagamat tayo ay galing sa magkaibang panahon. At magkasalungat na parang pader na di matatawid. Pero kung alam mo lang, sa mundong ito, mayroon pa ring taong tulad ninyo, Ginoo. Kasama kong nagtatanggol sa mahihina. Sa mataas at marangal na trono, si Hong Yu, ay hindi na kailanman makadarama ng pag-iisa. Ano ba ang pader na iyon? Habang umiiral pa ang tulay. Habang may kailangan ka pa. Handa ang aking mga kagamitan na maglingkod sa iyo anumang oras. Kapag sinabi ko, iyon na ang batas.